Let's begin. Mobile journalist Merimon Reyes for the latest sa Senado. Merimon, ano balita dyan sa Senado? Good afternoon, Ami, Ronald, and Bok. So far, kanina around 3:24 p.m. ratified na dito sa Senado yung Bicameral Conference Committee report and ongoing doon sa session hall yung pagpapaliwanag ng mga senador sa kanilang naging boto. For Senate President Pro Tempore Ping Lacson, though nirelay ito kay Senate President Tito Soto, Senator Ping voted in favor pero may strong reservations daw siya. Ang nabanggit dito ni SP Soto is tungkol daw doon sa MAIFIP and yung AIX na hindi raw ito dapat gamitin bilang isang political tool. Pero ang sabi rin naman ni Majority Floor Leader Senator Mig Zubiri, yung further explanation ni Sen Ping pwede naman daw ipadala pa sa Senado. For Senator Marcoleta, he voted against the BICAM Conference Committee report at anchor dito sa ilang concrete audit findings. Ang reservation dito ni Senator Marcoleta, hindi naman daw siya against helping the poor pero kine-question niya yung pagtaas o yung paglobo ng unprogrammed appropriations to 243 billion pesos at natawag pa nga ito ni Senator Marcoleta na recklessness. For Senator Padilla, against din siya doon sa BICAM and ang reservations niya, meron pa raw mga provisions doon sa budget na hindi pa klaro yung alokasyon lalong-lalo na pagdating sa ayuda. And isa pang naging concern ni Senator Robin, yung pagiging Manila-centric daw ng budget. Whereas for Mindanao, 15% lang daw ng budget ang na-allocate para doon sa lugar na yon. And sinasabi rin niya kulang pa raw ang pondo ng sektor bagamat na ipanalo sa Senado ang mga katutubo. For Senator Mig Zubiri, he voted in favor. Senator Risa Hontiveros, she voted in favor. At sinasabi niya nga, last year hindi raw siya bumoto in favor, against siya, lalong-lalo pa na yung health subsidies, hindi ito nabigyan ng justice. Pero this year, lalo na naibalik din yung 16 billion pesos ng PhilHealth plus yung other supporting fundings na kinakailangan ng sektor, kaya siya bumoto ng in favor of that. Pero ang reservation niya pa rin doon sa unprogrammed appropriations na sana raw, yung over 243 billion pesos, tulad ng sinabi ni Senate Finance Chair Senator Sherwin Gatchalian, kung may paglalaanan, dun lang daw talaga mapupunta at hindi magagamit kung saan-saan. And then for Senator Lauren Legarda, she voted in favor and yung may hinihintay pa tayo ng ilang mga senador na magpapaliwanag ng kanilang mga boto. Merimon, ano yung boto bale? What was the vote? Kinukuha natin yung final tallies ng vote, who voted yes or who voted no doon sa ratification. Pero ang nakuha natin, Sen Ping, yes. Senator Marcoleta, no. Senator Padilla, no. Kasi ang sinasabi ni Senator Padilla, siya mula sa minority. He voted against. Senator Zubiri in favor, so that's a yes. Senator Risa Hontiveros in favor. Senator Lauren Legarda in favor. Pero still ratified naman na yung pinaka-BICAM report. Ang hinihintay na lang natin is yung explanation. Especially doon sa kung sino yung mga bumoto against it. Oh. Hindi pa ba, wala pa ba yung sinasabing provision na safeguards daw? Kasi yun ang pinagtatalunan ngayon, especially yung MyFIP. No, yung sabi nga ni Ping yung dati. provision on guarantee letters eh. So ano yung mga safeguard na para hindi ma-politicize yung ayuda? In the first place, hindi dapat kasama na yung mga yan eh. Yung AIX, nilakayan yung MyFIP. Ano yung sinasabi nilang provision na safeguard? Actually, ang natanong natin kanina, sina SP Soto, nung tinanong natin, bakit hindi ba pwedeng i-specify na sa provisions na bawal na ang guarantee letters? Ang sabi dito ni Senator Sherwin, part daw kasi siya ng process. So, though hindi naman na necessarily kakailanganin ng GL ngayon para makakuha pa ng medical assistance, yung financial assistance na yon, pero kung sakali, kailangan din daw itong pag-usapan doon na sa pag-aayos ng sistema ng ahensya ng health. Kaya hindi siya specifically stated, pero ang pinakasinasabi nila dito, yung special provision para masigurong wala ng e-epal doon na mga politiko pagdating sa distribution ng financial assistance, bawal na ang kanilang presensya, bawal ang jingle, bawal yung mukha nila, bawal yung picture nila, bawal din daw mismo yung presensya pagdating sa cash distribution. Pero Merimon, bawal naman talaga yan eh. So what will be the difference now? Ang sabi ni SP Soto, meron daw mga penal laws naman na mag-a-apply tungkol dito kapag magkakaroon ng paglabag. So do hindi kasi medyo naging limited yung oras kasi natin kanina, ipapaliwanag din ni na SP Soto yung tungkol doon. Pero ang sinasabi dito, merong penalties na maaaring ipataw sa mga politiko na makikitang hindi susunod dito. So ito yung sinasabi nila na mas paiigtingin yung anti-EPAL na probisyon para masiguro na yung cash distribution na gagawin ng DSWD or kung ng kaninong ahensya man yung naka-assign, sila lang daw ang gagawa nito. Wala raw politikong magiging involved doon. Penal pa kwan din, di ba, sa mga corruption, lalo na kung bilyon. Pero parang wala pa nakukulong.
Sa pagdating sa EPAL? Hindi. May penal na parusa rin sa corruption. Pero naman. parang wala pa nakukulong. Oo naman. Depende, malversation. There are several kinds. Teka, joke ba yan o ano? Teka, ang gulo mo. Hindi, Joe, sinasabi ano ko- ka ba? Hindi, Marymon, paano ang pinaglalabanan dyan yung endorsement eh? It's not so much a medyo distribution. iwas na talaga ang mga politiko at this point. Natatakot na rin sila na humarap doon at maunan sa social media. Sisigawan Magkalat sila. na naman tong EPAL na to, ayan, nag-claim na naman ng credit. Ang diskusyon talaga ngayon is the endorsement. Na hindi tinanggal dyan sa budget. Ami, kanina, ang nakausap ng media dyan, si Senator Sherwin Gatchalian, at tinanong natin yan, ang sabi ni Senator Sherwin, siya nga raw, may mga lumapit sa kanya, and ang ginawa niya, in-endorse niya naman daw yun. So, kung sasabihin ng ospital o ng ahensya na hindi mabibigyan ng assistance, edi decision daw nila yun. Basta siya, in-endorse niya dahil isa rin daw yung pagtutulong talaga, lalo raw sa mga taga Valenzuela na nangangailangan daw ng tulong. So, yun yung nakikita niyang approach patungkol doon sa endorsement. Kaya though, yun nga, going back doon sa guarantee letters, wala talagang naka-specify in specific na bawal na yung pagbibigay nga ng guarantee letters kasi nga parang on the process side naman daw yun pagdating dyan sa financial assistance. I think Ami's Kasi point gusto is pa ano rin eh. nilang mag-endorse. I think Ami's point is ano eh, dati nang pinagbabawal yung mga politiko na nagdi-distribute ng ayuda, may tarpaulin, tapos nandun sila sa gymnasium and all that. The point of conflict has often been yung Is the endorsement. guarantee letter, yung endorsement. Kaya nga, but even if you ban guarantee letters nga, at least on paper, they'll just change the name. Papalami pa gagawin lang letters of endorsement, guarantee yan. ano na O yan, endorsement. Pati nga, ang sabi mo nga, sabi rin ni Senator Sherwin Gatchalian, he still sees the need for these endorsements. Did I get you right? To help those Gusto pa rin to help nila. the poor. Well, isa raw siyang way of helping. Oo. Yun ang sinabi ni Sherwin. So Isa raw that still itong paraan stays. kasi ng pagtulong. Pero ngayon, hindi naman na raw necessaryong kailangan nung mga letters, though hindi nga lang din siya sinasabing entirely prohibited na talaga. So yan yung titingnan nating magiging development sa next year kung paano na nga Yeah. ba magkakaroon So, ng that- changes sa system. Basically, we're still stuck with the step Good, 1 pa rin meron pa tayo. rin, oo. Meron pa rin. We haven't moved from step 1. Which I think would be interesting to ask si Ping Lacson kasi I remember si Ping was talagang galit na galit sa mga guarantee letters. Sabi niya, ayaw When we niya talked ng to him, guarantee letter. Oo. But yun nga parang it's still there. The system is still going to be there and Kasi kapag nandyan yung option na yan, meron kang senador na magpapadala ng ano. Oo. Siyempre, merong ano yun, uunahin yun ng ospital eh. At pag nabalitaan niya ng tao, pupunta sila sa politiko. They will not go through the regular process. kasi the Alam politician nga is yan. the guarantee that the hospital will be paid. For the Siyempre, expenses, kailangan i-priority yun ng ospital. Pag hindi, oy, And these are the people who Siyempre. hold the purse strings or the budget. So, yun. gusto That'll pa be rin interesting to nila ask talagang Ping Lacson yun ba? ang talagang pareho silang gusto eh. Both the House and the Senate. Gusto pa rin nila na may say pa rin sila. Ganon lang yun. If I remember right nga, Ami, nung usapan natin with Senator Ping dati, parang na-compare at contrast yan doon sa 4Ps. Ang 4Ps kasi may sistema na, depoliticized na, it just, ibibigay lang yung pera doon sa Pasok mo ATM lang mo. sa, kasi kilala naman ko sino mga pobre under the 4Ps eh. O di kung pobre ka, you are entitled to all these services. Di ba? Kahit wala kang bayad, conditional yan, tapos kukunin mo yung pera sa ATM. Bakit hindi magkaroon ng ganung sistema for accessing health? Meron tayong PhilHealth. Di mo kailangan dumaan sa politiko. That was also the point of Dr. Yung nakusa natin na yung si Dr. Hindi, siya, yung hindi public si Akil health, Fortun. advocate. Para sa patay si Akil eh. Leachon. Hindi, si Dance, Dr. Dance. Dr. Dance. Dr. Dance. Yan ang He was sinasabi saying nila na, kahit si Leachon. Oo, put Bakit the di nila money nilagay sa PhilHealth? in a system that is depoliticized like PhilHealth. Don't put it in a system that relies on Dapat walang politicians. hindi papasok yung politiko eh. Anyway, Yan din yung nasabi Billion, kanina that's how ni... much? Ami, dagdag ko yan din yung nasabi kanina naman ni Senator J.V. Ejercito na kung siya raw ang tatanungin, especially siya na isa sa mga proponent talaga ng universal healthcare law dito sa bansa, mas okay raw sana na kung ngayon, tulad sa Senate version na mababa yung maifip, tapos slowly i-dissolve na raw ito at ilaan na raw sa PhilHealth. Yun yung mas nakikita doon
ni Senator JV na mas maganda. Kaya kung magkakaroon daw ng transition, ganun daw sana yung nais niyang mangyari for him. Kaya on his note naman, okay naman sa kanya yung budget, pero sana in the long run, yung sobra o yung maaaring ibigay na sa PhilHealth, ibigay na raw sa PhilHealth. Kayo kasi gusto niyang baguhin yung sistema of patronage and dependency. O nga naman. Saan kuweba ba kayo nakatira? Oo nga naman. Oo. Yung long run niya ngayon, very long run yan. Patay na ako, long run. Di pa natatapos yung run na yan. Anyway, those are things that we can keep on pressing and pushing and asking about. So, Marymon, sino yung mga bumoto ng no? So far sa nakuha muna nating wala pa kayong pag-monitor listahan? natin sa session, wala pang listahan eh. Pero ang nakuha natin, si Senator Marcoleta, Senator Robin Padilla, sila pa lang yung narinig natin na sinabi talaga sa session floor na they voted against Pero the indicative, si Amy, si Bongo, no? Hindi raw sila pumirma doon sa BICAM report. Alan Peter, no, ganyan. So, anong boto nila? Indicative, walang kanya, bali-balita, yung kung saan sila boboto. Paano magkakasama sa minority yan? Walang nasabi kasi ni Senator Sherwin, si Senator Amy, Senator Bato, Senator Bongo, hindi raw sila pumilma doon sa BICAM report, pero walang nabigay kasi na explanation kung bakit eh. So baka ngayon, makakuha tayo ng info kung bakit nga ba ganun and ano nga ba yung translation nito sa boto talaga nila. Si Senator Bato, hindi bumoto? Wala siya dyan? Wala pa rin hanggang ngayon. Hindi pwede mag-oppose dyan si Amy. She's one of the biggest endorsers of AX. Oo. Hindi pwede. Balat siya Kaya kung may mga mag-oppose dyan, kukunti lang yan. balat siya ng balat sa unprogrammed allocations, di ba? And nasabi rin ni Senator Sherwin, very helpful din daw si Senator Amy pagdating doon sa budget. Lahat daw ng mga naging komento ng senadora, he took it into consideration. Kaya nagpapasalamat din si Senator Sherwin dito kay Senator Amy. Si Cheese kaya, paano boboto? Yan din yung aabangan natin kasi so far hindi complete attendance ang nakita natin sa session hall. Wala sina Camille Villar, sina Senator Mark Villar, wala si Senator Jesus Escudero, hindi rin natin nakita. Ang nakita natin sa loob, sina Senator Lito Lapid, sina Senator Loren Legarda, Senator Amig Zubiri, Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta, Senator Risa Ontiveros, SP Soto, and then Senator Bam Aquino. Yun yung huli natin nakita eh. Baka ngayon may mga dumaan pa dito sa likuran natin, di natin napansin. Alam na kaya ni Senator Lapid kung ano boto niya? Hindi, baka nagdinilay pa siya eh. Baka pinagdinilayan, gano'n. Ikaw talaga, pilyo ka talaga. Just asking lang naman ako, ikaw naman. Okay, sige. Pero, sige, Marymon, pakitanong nga kung ano yung sagot ko na. Okay, maraming salamat sa iyo. Ang ating mojo, si Marymon Reyes mula po sa Senado. Thank you, Marymon. Thank you, Marymon.